Dila niyang building kung dili kita ni ng mga members, mga Kristohanon nga na members sa usa ka iglesia. O kinahanglan yun dako kay ni moingon ta nga dako dili ni kanabitang ato ning alagaan ning simbahan kay una ang Dios ang tuko niini, and ang bili niini dako kayo og bili kay it involves ang kinabuhi ni Jesus Christ. Kung tanawon nimo sa last phrase ani, the church of God which He hath purchased with His own blood. Amen? Ano ba nga, when it comes to, wingon kag hisgot ka sa simbahan, dako kay na tubangan sa Dios, di na nimo basta-basta lang mertog ibandi dalalag yaga-yaga, kundi tagaan nagdakog importansya kay dugo ni Jesus Christ nakasalalay na. Yan, gisakripisyo niya aron nga kanang ang church nga kana ba nga na ang relasyon sa Dios, ang kunan natong relasyon sa dihang si Jesus Christ nihatag siyang kinabuhi, nagpaaga siyang hamili nga dugo aron nga ang atong sala mapasaylo. Ug sa dihang kita nituo ta sa gihimo ni Jesus Christ, and sa dihan na ug tungod diha na ni obey ta sa pulong sa Dios o sa command sa Dios nga ninato mo nang nahimo tang member sa church. Mo nang dako kay assignment, dako kayo og bili kanay ang simbahan. Mo nang sa simbahan jud naa jud gibutang din na ang gusto ang tungod sa gugma ni Jesus Christ nga na sa simbahan mo nang nagbutang siya, naghatag siya og gift mo nang pastor. Amen. And makita nato diri ang trabaho sa kapastor as overseer. Nga mo na nga makita nato diri nga dili sa the Holy Spirit nga nagbutang nganha sa usa ka simbahan og pastor. Dili lang na nga morabe tawag ang tao lang nagbutang. Naay pagmando sa balang espiritu. Amen. And ang trabaho, unas na makita natin, primary job sa pastor is to protect the flock or to protect the church, the members. Ang flock ani pasabot na kita mga members, and to feed. Amen? To feed gamit ang pulong sa Dios. Okay? Kung dako kayo ang trabaho, dako kayo ang responsibility sa usa ka pastor, kay manubag siya sa Dios ana. Kay inana nahigugma ang Dios, si Jesus Christ special ang Dios nga nahigugma siya nganha sa simbahan, una sa paghatag niya pastor dako kay tulubagon ng pastor. Tubangan sa Dios. Munang sa pagprotektar sa matag flock, pinaagi sa prayers, na yung mga angay buhaton kay sa pagkuhan sa church, especially ang feeding. Unang i-pray mi ninyo sa pagtuon nga sensitive mi sensitive mi sa leading sa Holy Spirit. Yung usay among iwali nga Sunday. Amen. Nga unsay need sa church. Kay una ang Ginoo kabalo siya unsa ang need sa church. Unsay nakakita sa kasing-kasing. Sa matag usa. Usahay kami si Pastor JK limited lang ang yang nakita. Pero ang Dios kakita siya. Sa tong una-una, sa tong kasing-kasing, muna na yung mga butanga, moingon ang Dios sige kani ang ihatag, kini ang ipakaon sa akong karnero. Involved ba na ang pag-preach sa pulong sa Dios. So, muna ang primary job sa pastor nga nasa church, dayon naapoy responsibility or duties sa mga members or sa flock. Kaya no matter what, unsa kanindot sa program, no matter what, unsa kanindot sa message, prepare sa pastor. Pero kung kamo dili mo responsive, di mo kabalo sa inyong duty,
It's nothing. Okay? Wala. Dili ta ka move forward. Unsa gyud ihatag sa Ginoo o sa i-command sa Dios nga nato. Mao dang una na aton ning nasugdan miaging Sunday, importante kayo na ang duties nato isip members of church is to obey our pastor. Amen? Obey. Obey your pastor. No, sa Hebrews chapter 13 verse 7, obey them that have the rule over you. Obey them. Ngayon makita na, and submit yourselves. Muna nga, obedience involves submission. Amen? Obedience involves submission. Kana magpailalom ka ba? Dili bitaw mayon ba nga, lagi mo tuulay ko na pastor, kanila nga portion. Kanina Lord, ay na nilabti pastor. Dili na. Kaya ginana lang ito mentality, sa gusto lang nato. Amen? Sa gusto lang. Sige, mo tuo ko na pastor, mo obey ko ni nani mo. Pero kanina challenge yung pastor, sagdi ko, ay lang ko ilabti na. No. Mabitaw ninyo rin, obey them, have the rule over you, and submit yourselves. Nga sa usang paagi, sa tanan, nga direct, nga command, gikan gani sa Dios, sumala sa pulong sa Dios, nga gusto iwali sa pastor, o gusto i-challenge sa pastor, obey. Submit. Di lagi pilion ni mo. Grabe na problema, good. Ano man, ang obedience na to, depende ra sa atong ganahan. Mubitaw ang inyong sarili, submit. So Hebrews chapter 13 verse 7, remember them that have the rule over you. Meaning, remember na is recognize and respect. Gaan ni mo, kanabitang i-recognize ni mo ba, kanabitang takag ni mo importansya ang mga pulong, ang mga pagwali, ang mga pagtambag. Tagaan ni mo respeto. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Sinandig mo na yung sinandig gani na sa pulong sa Dios tagai nagdakong importansya. Naay mga Kristohanon ni obey, sumala sa pulong sa Dios, blessing. Naapoy mga Kristohanon nga ni disobey. O kanang challenge unta, kanang pagbadlong unta, sumala unta sa pulong sa Dios. O kabalo ta unsay ilahang naangkunan. It's curse. Ano man, dili ni amo ang pulong oy. Dili ni among gusto oy. Gikan na sa pulong sa Dios. And whose faith follow. Di lang nga nag-involve siya sa ambition, kanang nag-involve po siya pag-follow, pagsunod. Unsa ang faith sa pastor, sumoy sundon. Muna na sa gracias Ginoo, nankamot may nga i-increase sa Dios ang faith. Ang mga pastor nga taas, kung mo increase yun ang faith, kay unsa may i-follow ninyo, kung among pagtuo mismo, wala. Gamay kayo. Mayroon na ba nga, di na lang tamong challenge, anak, kay di niya siguro na ihatag sa Diyos. O na ilisod. Parang na-develop ang pagtuo, ni-increase ang faith, follow. Kaduha, kinahanglan na ito masabdan, unsay duty sa pastor. Una, kaduha, makita na not just to obey your pastor, support your pastor. Amen? Supportar. Ato tas Exodus chapter 17. Kita niyo diri na isa ka leader diri, man of God, mo nga nagdala sa katawhan sa Dios gikan sa dianing gawa sila sa Israel, sa Egypt. And then sila ang naan sa wilderness, ato ta Exodus chapter 17, na ang mga Amalekites nangigubat nila. Exodus chapter 17. Kita nato diri unsa ang illustration sa diang ang sa ka importante ang pag-support sa usa ka alagad sa Dios.
Sugot ta sa verse 8, Exodus chapter 17 verse 8. Sa diyang nakatabok na sila, na sila sa wilderness. So, verse 8, then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out, fight with Amalek, and tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So Joshua did as Moses had said unto him, and fought with Amalek. And Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. So makita na to dira nga naay nakikontra ang mga Amalekites ngadto sa nasod sa Israel. Og tanaw nimo dira nga ang kanibiyang Israel gikan man ni sa Egypt dito ni sila mga sundalo, mga workers ni. Mga nagtrabaho sa mga search, so lugoon dito. O siguro nga, kung tanaw nimo sa history, siguro mo nagtabag na sa nagbuild sa tempo, sa mga dagkong nga building dito sa Egypt. Sila na, and then, ang trabahoan na yun nila ang taon, construction, kung tanaw niyo ba? Construction. O sa niyang nakigkontra nga ang mga Amalekites nga na nila. Unang si Moses, command niya, makita niya ang alagad sa Diyos, ang leader nga si Moses, i-command niya si Joshua, pangita mo na, choose us out men, to go out, mangita ba nga, pangita na, kinasabi, kabalo may mo away dira. To fight. Nag-lead ato si Joshua, kuyog sa mga mukontras, muaway sa mga Amalekites. And then si Moses, makita rin, and tomorrow, so verse 9, and tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Ato ko sa bungtod. Akong isang sungkod sa Diyos. Kita ni mo ba? Kung ikaw si Joshua, ngayon siguro ka nga, grabe po ka Moses, tabang diri. Tabang diri mo sis. Dito magkastapos Unsa may mahimo na mo hang radra. Pero dyan nakita ni questions ni Joshua. And then, so Joshua did as Moses said unto him and fought with the Amalek. Ug nandito, sa diyang naa si Moses, kuyog niya si Aaron and Hur. Support na dito. Kay, verse 11, it came to pass when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Hadihang isaka niya ang iyang kamot, kuyog itong rod, mudaog. Sa wana lang nga mas sigig, kanami itong sa kwan pa na sa away pa na nga mas pabor sa mga Israelites. Dagang casualty sa Amalek. Pero sa dihang, siyempre, hawoy man dyan na, maubos man dyan na, dito mo prevail na po ng mga Amalekites. Pildin ang mga Israelites. Muna nga kinahanglan nga naa nga kanunay nga naas taas ang iyang kamot. Okay? Verse 12, but Moses hands were heavy, and he took a stone and put under him, and he sat thereon. Nakita ni mo dre kani mga supporters ni Moses. Aaron and Hur stayed up his hands, one on the one side and the other side, and the hands were steady until the going down of the sun. So makita ni mo dra nga si Moses nikalingkod siya, tungod naman nagikapoy naman jud, pero nagpadayon og taas iyang kamot kay naa siya support nga si Aaron na pikas nga kamot, si Hur na sa pikas nga kamot nga sila'y tig pataas gihapon nga dili na ang kusog ni Moses. Mo'y nakapabilin, hindi kundi ang pag-support niya na. So,
makita niyo sa illustration ba nga, importante jud kaayo ang support system sa usa ka, makita niyo sa victory, ani sa katawhan sa Dios. Hey, Christians, makita na to, importante kayong support system sa usa ka simbahan. Importante kayong support system rin, especially mo suportar ta sa alagad sa Dios. Suporta ta. Kung tanaw ni Madri, dili biya ni ang nakasalalay ani ang kaugalingon lang ni Moses nga mapildi siya or mamatay ba siya or kuyapan siya kung maubos ang kamot, dili. Kung tanaw ni Madri, every time nga ubos na iyang kamot, dili siya kanabitong sa kuan pa na ba nga dili man ikamatay niya. Asa man dito ang Israelites kang katong naggubat. Nga every time mo ubos niyang kamot, mapildi sila. Mo na kinahanglan isaka. Kay once nga saka na victory. Mo na kinahanglan support. Mo na sa ato ang kita nato diri sa atong simbahan, kinahanglan natin support. Muhatag tag support sa itong pastor. Ano man, dili man siya nakasalalay niya mismo, siyang kaugalingon, dili na po nakasalalay ra sa iyang pamilya, nakasalalay ang church. Ang church nakasalalay. And we have to support. Muna nga na importante kayo nga musuporta ta sa atong pastor. Kaya kung wala gani, na-reminded lang ko atong kuan ba, itong isa sa illustration ni Pastor Joe ba? Yes, tinuuna. Niabot si Pastor Chris sa iyahang atong siyempre split on church. Siyempre, kanami itong dakok pangandoy o kanami itong vision with regards sa ibuhaton o sa himuon para sa buluhaton sa Dios. And suddenly, nawa na tanan. Hindi man nawa, nagigilampas tanan ba? Kaya, siyempre, nawa ang din nga side. Napay gipatakag, akusar nila sa lagad sa Dios. No, gatong mga potential biya to gikan sa mga new couple, mga men. Mugo to yung mga young people ba na trained din nisaka nang kay nangaminyo sila. Wala. Nga dako kay kag panta ba nga ay kanimo ni himuon di ba? Ang kuan Pastor Chris ato nga ni gawas na ang shark fin. Ang silik sa iho nigawas na. Kasi pasabutan na ba nga, ang pagtrabaho sa Diyos ba nga, nindo na kayo, increasing and then, ninana man ang shark. Ninana man ang shark. Kung nga discourage kisya. Itong ingot ni Pastor Jojo, ganin ba nga, nakita na lang pag yan, nakavisit siya, bakita na lang, nananom na lang taon, nananom na lang taon og sana luya. Pangpawala sa kuan ba? Kay siyempre sa kuan pa lang to nga kung dili lang tungod nga mitong mahadlok yang nasa yamay na to, kung dili lang mahadlok unsaon kus Ginoo, unsaon akong pamilya sa Ginoo, unsaon akong mga anak sa Ginoo, kumuundang ko. Niundang na jud to. Yeah. Tanom na lang gud og luya gud. Inana ang discouragement. Ano man, nawala ang support system. Ang i-expect niya. Pero na magyapon ni Nainay, pero paano, kana ba kay, siyempre, ikaw visionary mo guga. Kung ginana po, kung dili ta mo suportar sa atong pastor, apektado ta. Kinang members, apektado ta. Ang church, apektado ta. Hindi ta mo suportar. Sa unsang paaging, magpakita tag support sa atong pastor, ato ta sa 2 Thessalonians. Importante kay na, unas tanan, pakita ta nga ni suporta ta sa itong pastor, pinagi.
Kita na sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. So finally, brethren, pray for us. Amen? Pray for us. Balag di mo makapakita or something ang nindot ng kanabitang mga sweet words niya ata niya Pastor JK. Sa atong pastor, importante, what's important, nga nag-ampo mo sa inyong pastor. Amen? Iampo mo. Pray. Importante ka ng prayer. Importante ka ng prayer sa atong pastor. Siya wisdom. Saan ang pagdumala ani? Mga programs, sa buhaton. Pray. Padong sa iyong pamilya. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. And that we may be delivered from the unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Makita na as missionary ni Apostle Paul, makita na importante yan ang prayer. Ano man, sa spirit world, why lain, sige, gusto, tinguha, sayawa, nganto sa mga alagad sa Dios, mundang siya. Mura dyan na. So nasabda na to, sinitabo na to, tumiyaging mga nitabo sa itong simbahan, why lain? Gusto niya nga, ang atong pastor, upahuway. Pahuway. Ikabalo ang nanay, makuha ni mo ba, mapicture ni mo ba nga, naan ay mga programang yawa usay buhato sa dihang relax. Or mo ka namin itong makuha pag rest. Or mo kuan ba ang pastor? Ano importante na? Prayer. Prayer. Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Watching therefore unto all perseverance and supplication for all saints. Magkita na doon nga, importante kaya ang prayer. It's more than physical gift, prayer. Amen? And then, suportar sa programa. Mga programs. Kasi, naman nga, yan, sa programa sa simbahan, sa direction, para sa direction sa simbahan, suporta ta. When yung challenge na nga, hey, soul winning, soul winning. Saturation, kuyog. Gawas atong mga nagmiglisod yun, di kabiya, kasabot na, pero naara ka sa inyong balay, pwede ta ka maka-appeal. Appeal! Di bitaw, sakto itong ingon ng Pastor Dexter, sa iyang pagkabata, pahatag ng trucks di ay. Lisod na. Appeal! Anong importante kina mo suporta sa itong program? Ato ta Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Makita na. Hey, kung tanaw na to diri, nagreklamo ni bang ipakita sa Dios kung sa iyong reklamo niya sa mga churches. Revelation chapter 2. Nakita niyo na 7 churches diri. Pero naalay naka-trigger na ko rin ba nga, verse 1, ato sugot sa verse 1. Unto the angel of the church of Ephesus write, this thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Kung tanawan ni mo one, it's red letter. Ang red letter gaya na is Jesus Christ ang nagsurya na. Okay, now sa verse 2. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst thou not bear them which are evil, and thou hast tried them which they say are they that which say they are apostles and are not, and hast found them liars,
Nanawan sa first phrase, I know thy works, and thy labor, and thy patience. Wala ningon ng ano nga, oy, pastor, kabaw ko sa imong trabaho. Kabaw ko sa imong paghago. Kabaw ko sa imong pagsensya. The church ni. Church ni. Tanan ni. Ato ta sa chapter verse 8. Unto the angel in the church of Smyrna, this thing saith the Lord, saith the first and the last, which was dead and is alive. Verse 9, I know thy works. I know thy tribulations. I know their poverty. Tanaw ni mo bang, I know thy works. Dili ni tanaw ni mo nga, dili ni para sa katao. Unsa may gihimo ninyo as a church. Verse 12, the angel of the church of Pergamos. Verse 13, I know thy works. Ato ba ni meaning ani? Ang Dios nagtanaw unsa atong gibuhat. Nagobserbar siya unsa atong gibuhat. Pwede ra man ta magtungog na rin, paabot na unsa imo abot dira nga naibisita mo abot dira. Pero ang gusto sa Dios na siya great commission. Nga kinahanglan nato buhaton. Kinahanglan nato i-perform para sa iyong kimayaan o kay sugo na kinahanglan na sa church. Mo na atong buhaton. Muna yun mga sama, makita na to makita na kang Moses, kuyong ang Israelites ba nga, yes, may decision, usay mahimo sa alagad sa Dios kung ano ba nga, nakasalalay manggod ang church. Kung panalitan na, kung walay dita mo suportar, walay mohimo ani. Walay mohimo sa pag-soul-winning. Walay mohimo sa kung saan mga maka-reach out. Walay mag-discipleship. Di na kalimdan. Maningil ang Diyos. Mingon ang Diyos, I know thy works. Someday. Isod kayo na mga kanga ito ang tubang sa Ginoo ba? Gusto ba tag-blessing? Yeah, amen. Gusto tag blessing. Pero lisod kayo ba yung Ginoo ba? Kabaw man ko sa imong gihimo. Palinitan usba i-rephrase ni unto the angel of the church of TBC. Truth Baptist Church, Baroy, Lanao del Norte. Ngayon ang Ginoo, ngayon si Jesus Christ, I know thy works. Unsa kaya itong isumpay? Hey Lord, kapoy man good Lord. Busy kay ko Lord. Lord, kapon kay Lord. Ganahan biyan to kang maapi Lord, pero di man good Lord. I know thy works. Tagsa-tagsa. Muna ba nga, di ta ka-iskapar sa, kung ba nga, maybe mahana ta mga, grabe ang Ginoo, pamagigigimong panalangin na to. Ay, kalimot, I know thy works. Sige, tangan ba nga, Ginoo, pamagigigimong sa mo. I know thy works. Pero kung naita, di man tanan negatibo, naabi ni praise ang Diyos. Ang kita na sa Pergamos, verse 13, I know thy works, where thou hast dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even those days wherein Antipas and my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. Ay, even ang Ginoo, siya bang, wa mo ni give up, wa mo ni deny, walag na apay, gipatay na ninyo da. Appreciate na sa inyo. Pero makita na ito na ba? Nga sa church, nagtanaw na ang Ginoo na unsay atong gihimo para sa iyang kahimayan. And I hope matagusan to involved ka. Di lang pipila. Nga naman, kung pipila lang,
Church may gisgutan rin. Di ni mahimo nga pipila lang. Amen? Unang isa sa rason nga, we have to support our pastor. Kaya wala yung lain program nga, wala yung matumong sa program. Sunod tao sa ipahimo sa Ginoo na to. Para sa kamayaan, para sa palaganap sa gospel. Pag-reach out sa mga kalag. Gumunin kita na sa Diyos. You have to support in prayer, you have to support in His programs. Kaya makita na we have to take care with your pastor. In 1 Timothy chapter 5 verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially to those who labor in the word and doctrine. Kita na to dire ang pastor as elders. And they're counted, kanang word nga, rule well. Rule well. Sa gracias, ganoon, di man perfect, pero naningkamot may nga, saktuhon ang pagdumala. Amen? Saktuhon pagdumala. Hindi man gani, ito perfect sa inyong pananaw ninyo, at least, di po siguro nagpasagad. Amen? And when that pastor, they rule well, they counted worthy of double honor. Ito man double honor. Kita na ito ang double honor. Kan ba nga, ang pag-honor nimo, paghatan nimo dakong value, pagpagtagad, mas taas pa kaysa ang unsa ng mga tao aning kalibutan na. Taas as mayor, yes, taas man. Hatag taas nga pagrespeto sa mayor diri. Sa atong pastor, usawa na pastor, doblihan na. Doblihan na. Dobliha. Especially they who labor in the word and doctrine. Amen. Isunod, sumala sa pulong sa Diyos. They preach the Word of God. They teach the Word of God. Double honor. O sa pagtanaw na ito, pag-take care na ito, ato ta sa 1 Corinthians chapter 9. Nawa na ang challenge niya, Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 9, verse 13. Kita na ito dire. Yan pulong sa Diyos, do ye know not that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altars are partakers with the altar. So, kanang word nga minister na muna ang mga refer na siya sa mga Levites and priests. About holy things, makita na ato ta sa ako na ibasa diri sa Leviticus. Leviticus chapter 27 verse 30. Okay? Leviticus chapter 27 verse 30. And all the tithe of the land, whether the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Okay? So, meaning kanang holy things, muna siya ang tithe. Whether it's the seed of the land or the fruit of the tree, it is the Lord. It is a holy unto the Lord. Leviticus chapter 23, verse 20. And the priest shall save them with the bread of the first fruits for a wave offering before the Lord. With the 2 lambs, they shall be holy to the Lord for the priest.
Kung makita nato dira kung nasa Old Testament, ang Levites wala na sila katigayunan pagbahinay dito sa pagpuyo na sa mga sa mga Israelites dito sa Canaan. Ang trabaho sa priest o sa Levites na sila ang nagdumala sa offering. Okay? O kanang offering is it's holy unto the Lord. Kanang tithe is holy unto the Lord. Ang offering is holy unto the Lord. So umabalik tayo sa 1 Corinthians chapter 13. Do you not know that they which minister about holy things, ato pa katong minister ni kanang mga priest o kanang sa ang mga nagdumala sa mga offering, live of the things of the temple. Ato ba nagsalig maghatag silang mabuhi sa mga butang na naan sa temple. And they which wait on the altar are partakers of with the altar. Nga, katong nasa altar mo ng mga Levites at mga priests, unsay nasa offering, ilan na. Munang sa isod kay na nga mitong muhana niya babanga. Asa na makatong offering nako no? Giunsa katong pastor. When you give your tithes, when you give your offerings, yes, it is holy unto the Lord. Mubalik ta diri, do you know that they which minister about holy things leave the temple, things from the temple, and they which wait in the altar are partakers of the altar. Hindi mo kaingon ba nga, ay, pastor, asa na itong offering no? Out of verse 14, even so the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Sa New Testament, kung tanaw nimo ang Levites, ang priest, mo na tigunan mo gamit sa mga offering sa Old Testament o diri sa New Testament, and even hath the Lord ordained that they which preach the gospel, so man, it's a pastor na nag-preach the gospel. Amen? Sa church, nagwali sa pulong sa Diyos, should live of the gospel. Amen? Dra siya mabuhi siya, pinagi na po sa iyang preaching. So sa offering, gikan sa preaching. Muna importante ngayon nga, hey, isa ni paagi sa pag-take care yung pastor. Salamat sa yung love gift. Amen? Salamat sa yung love gift. Salamat sa inyo ang Paginoon Pastor J.K. nga, di sa kupataka o kuan kaon ron, kung may dala, kung mo gift mo, kanang kuan, prutas o utanon, prutas to, puno raw. Blessing na. Amen? Isod gayo na ba nga? Hindi, isa ni sang igkupta ni Pastor Chris, sao na ba? Muna nga, pagsugod pa lang, si Ma'am Rose or si Mama, wadyo nakatrabaho. Wadyo nakatrabaho. Kaya para, muna ilang nasabdan. Ang ginoombuhin na to. Kung masabdan ninyo ni, it's our obligation as members ng church. E na may gihatag ng pastor na to, kita mo take care ng pastor. Nisuda mo na, no? O bitaw ng pagkuhan na ko ng Lord, klaro namang calling ni mo, Lord mo resign ko, Lord. O daw yung sa mama, ay lang saga. Lisod mo Baliwali ko diri, mo anihira ko diri, muwali. Balik na sad ko kay reporting, naato sad ko kay business review. Pag abot na sad diri, wali na po. Adi suda na, magdi ko. Manubag, tas Ginoo na. You have to take care. Ano man, kita na diri, kay mo na isugo sa Diyos, even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel.
Walay outside nga source ba? Tiwason na natin. Ikatulo, makita natin 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. And we beseech you, kami naghangyo kaninyo, brethren, to know them which labor among you, and are over in you in the Lord, and admonish you. Makita natin to labor among you and over you in the Lord. Bubalik ka ng over you, nag-rule. Obey them that rule over you and admonish you. May lain na ni, kanang them ipasabot na sa pastor. Amen? Brethren, to know them which labor among you, yes, naghago para nato, and are over you in the Lord, and admonish you. Verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Pagtahod sa labing taas, inubanan sa gugma. Amen? Hey, Christians. Isip members of church, isip members of flocks of God, the flock of God is aning ang church. Love your pastor. Amen? Higugma. Og dili lang ba lang. Inumdum lang ang daddy, naabit ang dool niya, Pastor, I love you, Pastor. Daddy to, testimony ni daddy. Hindi ni ako jud taon. Daddy to ni. Ay, nagsabaan niya. Sa tingin ni mo? Love you. Gugma. Kung tinuod ka ng gugma, di ka mo hawa. Iyaha to ha. Dili to ako. Iyaha to. Ako na itong igamit. Yes. Sahay magtamar, tas gugma yun ng pastor. Salamat sa ginunami, pastor. Hey, kung kasabot ka, ang labor, nakita nimo ang paghago sa iyong pastor, nga na nimo, nga na sa iyong pamilya. Ang pag-oversee niya, nga na nato, nga na nimo. Ang pag-admonish niya, hey, kinahanglan, tagaan na to, pagtahod nga labing taas. Inubanan sa gugma. Hey, di ka karespeto, di ka makasunod sa pastor kung wa ka na higugma sa pastor. Ano sa yun na kayo ni-react? Ano man, wa man kayo gugma sa pastor. Kita na yung kag-negative mo, bitang una rin, brethren, I beseech you, brethren, to know them. Know them. Tama? Tanawa sa ba? Mo bitang, di ko kalimutan, yun, Pastor Chris, sabi nga, kabalo, kailan, kaya unas na ilha ko ninyo. Ilha ko ninyo. Ilha. Munang, kabalo ka nga, kuwan ba nga, siga nyo yung mata ron kung ako ng istorya. Ay lang sa. Di ba? Kadugay ng mga kuwan, mga kabalo na mo, kuwan bitaw mo, kabalo na sa singala ni, sa weather ni Pastor Chris. Ay saron. Kay lisod ron. Ayasa. Apro ka ng kabalo ka mga amrag, kuwan, sige, adto ta. Anindot kayo yung pagpananghid, oy. Ano ba? To know them. Nana po sa to ang mga, dili po tanan. Dili tanan, kasaba ra po doy. Amen? Dili po tanan kasaba. Tanang kasaba part na siya. Di suda po lang, bawaan na niyo mo sa pastor. Pastor, sige pangasaba. Wala kayo nasa gugma na niya ninyo. Ang pagambo na ninyo, kita na. Magsakripisyo. Pero wagay kay paghigugmas yung pastor. Ikaw yung una mo daw sa pastor. Ikaw di ka kita sa maayo
Nga ba, maayo niya nga nahimo ba? Or naay maayo niya nahimo, ma-overpower or masapawan jud sa imong dili maayong pag-ila niya. Bantay mo nang one. Nga maayo man yang gihimo, pero di jud ka mo trigger ganito. Ngano gani na, ngano man. Wa kay paghigugma sa pastor. Sama bitaw ng mga bana bitaw, nahigugma kay mga asawa, kabalo ka unsa ni. Bisa ko. Nahigugma man. Mangita jud ka unsay maayo ani, di ba? Wala tay differences. Mangita sige. Ana po sa mga asawa nga to sila mga bana nga man, nahigugma. Kung inana po ta nga to sa tong pastor. Yes, there's no perfect pastor. There's no perfect. Tanan grasya ras Ginoo. Nakabarog mi grasya ras Ginoo. Pero wa nga ni wa tagay kat-on sa pagigong masong pastor. Dili jud ta mohatag og mataas nga pagrespeto. Gugma. Napay duha diri. Ato lang tiwason ni sa taas-taas pa ning isa. So importante kay na to. Amen. Kabalota sa tong role. Nung balik ta. Kay unsay dagan sa atong church. Dili ra individual. Ang pananaw sa Dios, tan-aw niya as a church. Watay gihimo para sa kimayaan sa Ginoo, watay gihimo para sa wan. Ang church ang itanaw sa Dios. Sama man ba nga ang I know their works. Mo na nga suporta atong alagaan. Salamat sa inyong mga love gift, salamat sa inyong mga gift, salamat sa pagpakita niyo sa inyong suporta. Salamat sa inyong gugma. Amen? Mundog ta. Mundalagon nga Dios, salamat kayo. Salamat kay Lord sa pahinumdum na mo, Lord. Langay na mo buhaton. Isip, member sa church. Salamat, Lord, naghihatag ni mong pastor. Yan ka na mo, gift ni mo, Lord. Tabangi mi, cut-on mi, Lord, sa pag-obey. Cut-on mi, Lord, sa pagsuporta. Pinagi sa prayers. And even gani, Lord, sa mga programs o mga plano sa church, tabangi sa pagsuporta ni Lord. O Lord, nag-pray mi, tabangi mi, Lord, na nami pag-take care sa mga pastor. Salamat sa mga members, Lord, nga hatag sila with regards sa health sa pastor. Naan nilang pagtagad. Salamat kayo, especially, Lord. Salamat sa inyo na nakakaton sa pagigugma sa imong alagad, sa imong alagad sa nimo, Lord. O kami po, Lord, sa wala pa, kakaton sa pagigugma. Tagai, Lord, nga naay paghigugma sa imong alagad. Dili man nga, Lord, nga nagbutbuo rin nagbutang diri, kundi ikaw may nagbutang na din eh. Sa Lord, ang amo ang duty, ang responsibility, mao pag higugma sa among pastor. So Lord, tabangi mi. Salamat kayo sa imuhang pag-uban ka namo, Lord, sukad pa ganiyang buntag. Salamat kay Lord sa gikan sa Sunday School, Divine Service, sa mga fellowship. Salamat kayo. Salamat sa imong pulong, Lord, na mong nadunggan. Dalaygon kay ka, Lord. Sa Lord, tadandugog himaya, among ibalik na kanimo, Lord. Ikaw ra ngayan, dawat nini. O Lord, sa mong pagbulag-bulag karon, proteksyon ni matagusa, gikan diri, Lord, padung sa panimalay, dama mi ugma, Lord. Basta, Lord, salamat kayo. Tanan, Lord, tanan dungog, pagpasalamat, tawata kini. Kay ikaw ra mi ang ngayan mo dawat nini, Lord. Giyampo, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Gihimo na ako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ko siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong pagbiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon.
Ako nasayon nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako magmalampuson sa akong pagskwela nga dili mabiya sa baluhaton sa Ginoo. Mahimo nako makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabuton sa Ginoo. Mahimo nako magmalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon, ug dalaygon ang atong buhi nga Dios.